Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 5 ng Pebrero at ipinagdiriwang ng inang simbahan ang paggunita kay Santa Agata, isang dalaga at martir, nag-alay ng kanyang buhay dahil sa pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kabanang tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Ephem, 7 buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kabanang tipan
Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at ang mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kabanang tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kabanang tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang mga pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kabanang tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban, kundi ang 3 bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay noon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap. Ano pat, hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, "O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kabanang tipan, sa bukid ng Haar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng inyong pagliligtas. Ang mga nirang sumigaw sa galak sa lingkod mong David. May pangako ikaw, Panginoon namin, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay sa higaan ay dinala nila kay Jesus, saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit.
at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan natin kasama nating nakikiisa mula sa iba't ibang panig ng mundo sa ibang bansa. At bawat makahipo ng kanyang kasuotan ay gumagaling. Ano pong pagkakaiba natin sa mga tao nung panahon Jesus? Marami sa atin iniisip, mapalad yung mga tao nung panahon Jesus sapagkat nakita nila siya, nakasama, agad silang gumagaling. Kahit nga yung mga humihipo lamang sa kanyang damit, nagkakaroon ng kagalingan. Pero mas mapalad po tayo mga minamahal. Sapagkat yung Jesus, napilit nilang hinihipo ang damit, ay ang parehas na Jesus na tinatanggap natin ngayon sa banal na misa. Ang Jesus na kasama nila dati para magpagaling, ay ang parehas na Jesus na tinatanggap natin sa komunyon sa anyo ng tinapay. Ang Jesus na kanilang sinusundan noong panahong iyon ay ang kaparehas na Jesus na ating pilit sinusundan magpahanggang ngayon. Mas mapalad daw po tayo sapagkat hindi lamang natin nakakasama si Jesus, tinatanggapan natin siya sa ating buhay sa pamamagitan ng komunyon sa banal na misa. Ang mahirap lamang sa atin ay kapag hindi natin kinikilalang si Jesus ang nasa banal na misa. Ang mahirap sa atin, yung hindi natin tinatanggap na ang tinapay at alak sa banal na misa ay ang tunay na Jesus. O kapag hindi natin kinikilalang tao ang mismong tinatanggap natin sa tinapay, ay paano po, Father, namin malalaman kung talagang kinikilala namin siya si Jesus? Abay, di kapag yung tinapay na tinatanggap sa misa ay parehas kung paano ka nakikipagkapwa sa iba. Mahirap po mga minamahal, yung paluhod-luhod tayo, pabawbaw, pa-geneplek dito sa nasa loob ng tabernakulo, habang masama naman ang ugali mo. Mahirap po yung simba-simba ka, dasal-dasal ka, papikit-pikit ka pa, tapos hindi ka naman makapagpatawad ng iyong kasama sa bahay. Mahirap po iyong palimos-limos ka dito sa simbahan, padalaw-dalaw ka lang, magmamahal na araw na, dalaw-dalaw ka sa simbahan, habang taray na taray mo naman. Sapagkat ang katotohanan ng si Jesus ay kinikilala nating tao ngayon ay kapag nakikita siya sa ating buhay. Sa palagay ninyo, kapag damot na damot mo, kapag kaaway mo lahat ng iyong kapitbahay, sa palagay mo si Jesus ang nakikita sa iyo? Pero lagi naman po, Father, ako nagsisimba. Lagi ako nagdadasal. Malaki nga ho ang aking inililimo sa simbahan. Ay ano naman? Mga minamahal, ang Jesus na nakasama nila dati ay magkakaroon ng katauhan
kapag ka nakikita at nakikilala sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya nga ang hamon, tingnan ninyo si Santa Agata, ating ginugunita ngayong araw na ito, bata, dalagita, pero alam niya kung ano ang mas mahalaga. Mahalaga ang kalooban ng Diyos at mahalagang ialay ang kanyang buhay para sa Diyos. Ganoon din tayo. Dapat kinikilala nating tao si Jesus. Dapat kinikilala nating ang tinapay na ating tinatanggap na nung unang panahon ay gusto lamang mahawakan ng mga tao ang laylayan ng kanyang damit ay ang tanging si Kristo at ang tunay na si Kristong namumuhay sa atin kapag tayo'y laging nagsisimba. Kaya nga ang hamon, abay di bumait ng kaunti. Alam yung marami sa inyo, may gagraduate na, 70 na, 80 na. Ay pagka ikitaray na taray pa rin hanggang ngayon, abay mag-isip-isip ka. Sa palagi mo maganda ang hitsura mo sa kabaong kapag ka ikay masama ang ugali. Aba, hindi nyo na makikita yon. Sa palagi ninyo ay pupuntahan kayo ng inyong mga kapitbahay kapag kayo madamot. Oo, pupunta. Para makipagchismis kung sino baga ang iiyak sa inyo, kung paano umiiyak ang inyong mga kasama sa bahay, hindi para makiramay. Pero napakasarap alalahanin, yung kapag ikay namatay, sasabihin ng mga tao, ay oo, yan yung lagi nang nagpapautang sa akin. Yan yung lagi nang natulong sa akin, napakabait ika na yan. Ay kapag ikay masamang ugali, yung hindi nakikita si Kristo sa iyo, sasabihin ng mga tao, yan yung madamot, namatay din pala. Mga minamahalang hamon sa atin, si Kristo na ating tinatanggap at nakikilala sa bawat pagsimba, ay dapat nakikita rin ng ibang tao sa ating buhay sa pamamagitan ng unti-unting pagbabakabait, unti-unting pagpapatawad, unti-unting pagiging mapagbigay, unti-unting pagiging mapagmahal. At yun po ang hilingin natin sa banal na misang ito. Kasama si Santa Agata na nag-alay ng buhay, inyo pong ibulong kay Jesus ang tunay at parehas ni Kristo na Kristong gustong makita at mahipo ng mga tao noong una, ang Kristong tatanggapin natin sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang pusong laging nananabik sa iyo, upang sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa akin, mapatunayan ko sa pamamagitan ng aking gawa at asal na ikaw ay namumuhay sa akin, ang tunay na Kristo na siyang nagpapagindapat sa akin, maging mapagmahal at maawain sa lahat. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Panginoon, naririto kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang martir na si Santa Agata ay ginugunita, ang aming paghahain ay maging kasiyasiya nawa sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ipagiging dapat na aming mga dalangin iniaalay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mango. Kapwa ko kasi bigo, apis at pait, iyong matamisin at hakat ang sakit ng magningasang liging. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mango. Kapwa kong kasi bigo, aking sugatang diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mango. Kapwa ko kasi bigo. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan na matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mango. Kapwa ko kasi
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyan. Sa pag-ibig niya'y huwag mapawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ni Santa Agata, na martir mong hirang kami naway magtagumpay alang-alang sa kanyang sa amin ay nagmahal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at na Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng ating mga simbahan, may makikita kayong Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye, tulong sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para naman po sa mga OFW o mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Information Record Book. Mahalagang tulong po ito para sa ating isinasagawang aplikasyon ng pagiging isang pandaigdigang dambana. At para naman sa paghahanda natin sa pagpasok ng Kwaresma, ang panahon ng mga mahal na araw, sa February 14 ang simula, ang Miyerkules ng Abo. Para po sa may mga lumang palaspas sa inyong mga bahay, pakidala ninyo dito sa simbahan upang ating sunugin na gagamiting panlagay sa ating mga noo sa Miyerkules ng Abo po iyan sa February 14. Dalawa pong mahalagang paalaala, kaugnay ng aking pagninilay ng ating pinagnilayan sa banal na sa misa sa homilya, bahagi ng pagbibigay galang natin sa Panginoon sa pagtanggap natin sa komunyon ay ang maayos na pagtanggap nito. Isa ay pinapaalala sa ating dapat tayo ay maayos ang suot. Pagkatanggap po natin ng komunyon, tatanggapin niyo ito sa inyong kamay, gigilid kayo ng kaunti at isusubo ang banal na ostya. Hindi niyo na po kailangang magbow o lumuhod pa pagkatapos ninyong matanggap ang komunyon. Sapagkat ang ating niluluhudan at binabawan na binibigyang galang dito sa harap ay tinanggap na natin. So ang Diyos na ating sinasamba dito sa harap, kung bakit tayo nagbabaw at lumuluhod, ay tinanggap natin sa komunyon. Kaya pagkatanggap ng komunyon, bumalik sa upuan ng tahimik at magdasal. Ikalawa, ang sagot po doon sa katawan ni Kristo, sagot nga po kayo, katawan ni Kristo, Amen. Yan. Amen po ang sagot, ha? Hindi po, hi po Father, hello po Father, hindi ho yun ang sagot doon. Ano? Nakakahiya po sa Panginoon na siyang pinakamahalaga sa misang ito, na ang sagot ay, hi Father, narito po kami, bless po Father,
hello po Father, hindi po. May tamang panahon para sa mga bagay na iyon. Kung gusto ninyong batiin si Father, batiin ninyo pagkatapos ng misa. Pero sa loob ng misa, lalo na sa komunyon, si Kristo ang pinakamahalaga. Ang sagot po doon ay Amen. Wala nang iba. Hindi rin thank you Father, hindi po ganoon ha. Yun po'y bahagi ng pagbibigay galang natin sa Panginoong ating tinatanggap sa banal na komunyon. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang 12:00 ng tanghali. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, ibahagi si Kristo sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag Kanyang pagkaling at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan,